Iniulat na inaresto ni Vladimir Putin ang isa sa kanyang sariling militar. Mga hepe sa Moscow ay posibleng naaresto sina General Sergei Serovkin at Viktor Strikinov kung saan ngayon ay natagpuang patay ang dating ministro ng transportasyon ng Russia. Maaari itong hudyat ang pagsisimula ng paglilinis sa pinakamataas na antas ng militar ng Russia. Poprotektahan namin ang aming mga tao at ang aming estado laban sa anumang banta. Maaring sinimulan na ngayon ni Putin ang paglilinis laban sa sinumang pinaniniwalaan niyang banta sa kanyang kapangyarihan. Ang mga elite ng Russia ay sinusubok ni Vladimir Putin, ang kanilang sariling presidente, na siyang namumuno sa pag-atake sa kanila. Sa nakaraang taon lamang, mga pangunahing general, bilyonaryo, at tapat na mga tagaloob ay naaresto, ipinatapon, o misteryosong pinatahimik. Simula sa pagkaaresto kay Timur Ivanov dahil sa panunuhol hanggang sa pagbagsak ni Konstantin Strukhov, tila walang ligtas ngayon. Hindi rin ito mga hiwalay na kaso. Isa itong planadong paglilinis na nagpapakita ng mga bitak sa kontrol ni Putin sa kapangyarihan. Ano nga ba talaga ang nangyayari dito? Ang video na ito ay magsusuri kung bakit inaatake ni Putin ang kanyang sariling mga mamamayan at ang implikasyon nito sa kinabukasan ng Russia at ng mundo. Susuungin na natin ang mahalaga at malaking katanungan. Bakit inaalis ni Vladimir Putin ang kanyang mga pangunahing general, bilyonaryo at malalapit na tao? Para sagutin yan, kailangan nating suriin ang pressure sa Kremlin, mga partikular na taong tinatarget, at mga nakatagong motibo sa likod ng paghihigpit. Gaya ng karamihan sa Russia ngayon, ito'y direktang nauugnay sa digmaan. At kung nanonood ka pa rin, alam mo na ang mga kwentong ganito ay hindi talaga pinapalaganap ng algorithm. Ayaw ni Putin na makita ito, at sa totoo lang, pati YouTube ay ayaw din. Kung nais mong ipalaganap ang katotohanan ito, mag-like at mag-subscribe. Nakakatulong ito laban sa katahimikan at pinapanatili ang ganitong uri ng nilalaman. Ang digmaan ng Russia sa Ukraine, na ngayon ay nasa ika-4 na taon na, ay naging malayo sa mabilis na tagumpay na inakala ni Putin noong 2022. Sa mahigit 1 milyong nasawi na sa panig ng Russia, bumabagsak na ang morale at nalilito na ang lahat. Ang pagkawala ng mga kagamitan ay pinilit ang Russia na umasa sa mga lumang gamit mula pa noong panahon ng Soviet at sa mga tropa mula sa Hilagang Korea. Isang kahihiyan para sa isang makapangyarihang bansa. Dagdag pa rito, may suliranin sa kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mabibigat na parusa, bumababang kita mula sa langis, mataas na interest rates, at mataas na inflation. Masama talaga ang kalagayan. Dahil dito, tumaas ng husto ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tinapay at gasolina. Gaya ng inaasahan, frustrated ang mga tao. Kahit hindi sila pwedeng magprotesta ng hayagan, malaki ang hindi nila pagkakontento. Ang nagpapalala pa ngayon ay hindi lang mga karaniwang Ruso ang nakakaramdam ng hirap. Nababahala na ang mga elite, kabilang ang mga general, oligarko, at makapangyarihang tao. Ang ilang dating tapat na haligi ni Putin ay nagsisimulang magduda sa kanya habang humahaba ang digmaan at nauubos ang kanilang yaman. Kahit na nanalo siya ng ika-5 termino noong 2024 na may mahigit 80% ng boto, ipinapakita ng mga independenteng survey na bumababa ang tiwala sa gobyerno ni Putin. Isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Maaaring dinaya niya ang eleksyon. Pero ngayon, ibang kwento na ang sinasabi ng mga resulta sa aktwal na kalagayan. Napagtanto ni Putin ang gulo na kinasasangkutan niya kaya siya ay kumikilos ng agresibo. Pinatatahimik niya ang mga kritiko at nililinis ang sarili niyang mga kaalyado. Bumibigay na ang sistema at alam ni Putin na kung hindi siya kikilos, bilang na ang mga araw niya sa pwesto. Hindi rin ito ang unang beses na tinarget ni Putin ang sarili niyang mga tao. Noong 2004, ipinakulong niya si Mikhail Khodorkovsky, isang bilyonaryong oil tycoon, matapos nitong pondohan ang mga grupong oposisyon. Noong 2018, pinatalsik niya ang mga regional governor at pinalitan ng mas bata at mas tapat na mga itinalaga. Ngunit ang kasalukuyang paglilinis ay naiiba. Hindi lang ito pagpapatahimik ng mga tagalabas o mababang ranggo, kundi pagbuwag ng mga network ng kapangyarihan sa kanyang pinakamalapit na grupo. Tatalakayin pa natin ito mamaya sa video. Para mas maintindihan ang paglilinis na ito,
Tingnan natin ang ilang nakakagulat na kaso nitong nakaraang taon. Ang mga pangalan sa listahan ay patunay kung gaano kalalim ang paglilinis na ito at kung paano nito niyugyog ang pundasyon ng mga elite sa Rusya. Noong ika-7 ng Hulyo ngayong taon, si Roman Starovoyt, dating ministro ng transportasyon ng Rusya at dating gobernador ng Kursk, ay natagpuang patay sa kanyang sasakyan sa labas ng Moscow. Natagpuang patay ngayon ang dating ministro ng transportasyon ng Rusya ilang oras matapos siyang tanggalin ni Vladimir Putin. Ayon sa mga opisyal, natagpuan ang katawan niya sa loob ng kanyang sasakyan sa isang suburb ng Moscow at malamang ay nagbaril siya sa sarili. Ngayong hapon, kumalat ang balita na natagpuan ang dating ministro ng transportasyon na patay sa kanyang sasakyan o malapit dito, di umano'y may dalang baril sa lupa, at sinabi ng mga investigador ng Russia na nagsimula na ang investigation. Pinaghihinala ang pagpapakamatay ito ayon sa mga investigador. Kaya naman napakadramatiko ng mga pangyayari ngayon. Tinanggal ni Putin si Yevgeny Prigozhin ilang oras lang ang nakalipas. Itinuring na pagpapakamatay ang kanyang pagkamatay matapos matagpuang may tama ng bala at baril sa tabi niya. Pero ang timing ay nagdulot ng pagdududa. Matagal nang nasa ilalim ng matinding pressure si Starovoyt. Bilang gobernador ng Kursk, siya ang namahala sa depensa ng hangganan na bumagsak noong pagsalakay ng Ukraine noong 2024. Bilyong pisong gastos, ngunit nasakop pa rin ang rehiyon. Malapit nang matuklasan ng mga investigador ang kaso ng korupsyon sa nawawalang pondo nang siya ay matagpuan. May mga ulat na nagsasabing maaaring namatay na siya bago inanunsyo ng Kremlin ang kanyang pagtanggal. Hindi lang ito kahina-hinala, nakakakilabot pa. At hindi doon nagtapos ang araw. Ilang oras lang matapos ang pagkamatay ni Starovoyt, isa pang opisyal, si Andrei Konyachuk, ay biglang namatay habang nasa pagpupulong sa Ministeryo ng Transportasyon. Walang babala o paliwanag, bigla na lang siyang bumagsak at namatay habang nagtatrabaho. 42 anyos na, malusog daw, at nagtatrabaho rin sa ministeryong pinagtatrabahuhan ni Starovoyt na kakaalis lang. Kaduda-duda iyon, ayon sa mga opisyal, atake sa puso raw, ngunit 2 pagkamatay sa loob ng isang araw na may kaugnayan sa iisang problemadong departamento ay hindi lamang nagkataon. Noong ika-4 ng Hulyo, si Andrei Badalov, vice-presidente ng Transneft, malaking kumpanya ng langis ng Russia, ay natagpuang patay sa ilalim ng bintana sa mamahaling lugar sa Moscow. Isa itong palatandaan. Sabi ng pulisya, nag-iwan siya ng sulat, pero ang pagbagsak mula sa bintana ay naging madilim na tatak sa mga piling tao ng Russia. Kung marami ka nang nabasang balita tungkol sa mga namatay sa Russia, alam mo na ito. Ang pagkamatay ni Badalov, kasabay ng iba pa, ay nagpapalakas sa pakiramdam na may mas madilim na nagaganap. Tila bahagi ito ng planado at hindi aksidenteng pangyayari. Maliban sa mga nasawi, may mga naaresto rin. Noong Hulyo 7 sa araw ding namatay sina Starovoyt at Konchuk, inaresto si Viktor Striganov. Si Viktor Striganov ay dating deputy head ng National Guard ng Russia, isang makapangyarihang puwersa ng seguridad na direktang sumasagot kay Putin. Inaresto siya dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan at panunuhol. Ayon sa mga autoridad, siya ay tumanggap ng mahigit 1 bilyong rubles o tinatayang $10 milyong bilang iligal na bayad. Hindi ito maliit na iskandalo. Ang pambansang gwardya ang inatasang magpanatili ng kaayusan at supilin ang mga tumututol. Ang pagtutok sa isang mataas na opisyal nito ay isang matapang na hakbang. Arestado si Tsiganov kasabay ng investigasyon sa iba pang mga opisyal ng pambansang gwardya na nagpapakita ng lumalawak na paglilinis sa mga pangunahing ahensya ng seguridad. Sa araw ding iyon, si General Colonel Khalil Aslanov, isang opisyal ng hukbo, ay hinatulan ng 17 taong pagkakakulong. Isa siya sa mga namumuno sa pangkalahatang kawani hanggang 2020. Inaakusahan siyang nagnakaw ng 1.6 na bilyong rubles, mga $20 milyong, sa pamamagitan ng paggawa ng mga hindi magandang kasunduan sa kumpanyang nagbigay ng kagamitan sa telekomunikasyon ng hukbo. Tumanggap din siya ng suhol na $150,000. Inalis ng korte ang kanyang ranggo, pinagmulta siya ng $300,000 at may isa pa siyang kinakaharap na kaso tungkol sa mga radyo ng hukbo. Sakim lang ba siya o gusto talaga siyang alisin ni Putin? Ang iskandalo at mga pag-aresto ay nagpapakita ng matinding pagtama ni Putin sa kanyang mga tauhan, sa seguridad at hukbo, pati na rin sa iba pang mga opisyal. Noong 2025, sinubukan ng bilyonaryong hari ng ginto na si Konstantin Sturkov na tumakas sa Russia gamit ang pribadong jet. Pinigilan siya ng mga autoridad, nag-freeze ng kanyang mga ari-arian at nagsampa ng kasong katiwalian laban sa kanya. Ang nakakapagtaka, hindi naman talaga rebelde si Sturkov. Siya ay tapat na kakampi ni Putin, ngunit hindi siya nito nailigtas. Ang kanyang pagkakaaresto ay isang malinaw na mensahe sa mayayamang Ruso.
Sa puntong ito, iisipin mo kung may makakapagprotekta pa ba sa'yo dahil hindi ka na mapagtatanggol ng pera mo. Nagsimula ang paglilinis na ito sa Kursk. Noong Abril, dalawang mataas na opisyal, sina Alexei Smirnov at Alexei Dadov, ang inaresto sa pagnanakaw ng higit $12 milyong. Ayon sa ulat, ang perang iyon ay para sana sa depensa ng hangganan. Pinalitan ni Smirnov si Serovoyet bilang gobernador at si Dadov ang kanyang deputy. Inaresto sila matapos ilantad ng pag-atake ng Ukraine noong 2000 at 24 ang kahinaan ng mga depensa. Galit na galit ang publiko at may kailangang managot. Doon bumilis ang paglilinis. Naapektuhan ang mga lider ng rehiyon at umabot na rin ito sa militar ng Rusya. Noong Mayo 2024, tinanggal ni Putin ang kanyang matagal ng kaalyado at ministro ng depensa na si Sergei Shoigu. Isang hakbang na ikinagulat maging ng kanyang malalapit na tao. Mahigit isang dekada nang namumuno si Shoigu at isa siya sa mga pinakakilalang muka ng pagsisikap ng Rusya sa digmaan. Natanggal siya ilang araw matapos makuha ni Putin ang ika-5 termino. Nagpapahiwatig ng malaking pagbabago. Humahaba ang digmaan sa Ukraine at lumalala ang mga kabiguan sa digmaan. Nalampasan ni Shoigu ang mga iskandalo, kabiguan at pag-aaklas ng Wagner noong 2023, ngunit ngayon ay nagsawa na si Putin. Pinalitan niya ito ng isang sibilyang ekonomista na si Andrei Belousov na walang karanasan sa militar. Kaya't marami ang nagtaka sa buong bansa. Malinaw ang mensahe. Tapos na si Putin sa pagtitiis ng mga pagkakamali at hindi na sapat ang katapatan lang. Ang pagbagsak ni Shoigu lalo na matapos ang trahedya sa Kursk ay nagpakita na kahit ang pinakamaimpluwensyang mga pangalan ay mananagot at nagbukas ito ng pinto sa mas madidilim pang mga pangyayari. Isa sa pinakamalalaking pangalan na nahuli sa lambat na ito ay si Timur Ivanov. Hanggang Abril 2024 si Ivanov ay Deputy Defense Minister, isang mahalagang tao sa militar ng Russia. Siya ay malapit na kaalyado ni Sergei Shoigu. Si Ivanov ay inaresto sa kasong pagtanggap ng malalaking suhol at pagbulsa ng milyong-milyong rubles sa kaduda-dudang mga kontrata sa depensa. Itinanggi niya ang mga paratang, ngunit noong Hunyo, pinalawig ang pagkakakulong niya at tinanggal sa posisyon. Matapos ang mabilis na paglilitis, siya ay hinatulan ng ilang taong pagkakakulong noong huling bahagi ng 2024. Si Ivanov, kilalang opisyal sa kanyang marangyang pamumuhay at pagmamay-ari ng mamahaling ari-arian at yate, ay naging madaling target ng mga kasong katiwalian. Pero ang tiempo ng kanyang pagkakaaresto bago pa man tanggalin si Shoigu ay nagpapahiwatig na may mas malalim pa itong dahilan kaysa sa simpleng panunuhol lang. Isa pang opisyal ng depensa, si Andrei Belkov, ay inaresto rin halos kasabay ng pangyayari. Inaresto si Belkov noong 2024 dahil umano sa pagpapataas ng presyo ng mga kontrata ng militar. Kabilang na ang isang kasunduan sa pagbili ng kagamitang medikal na triple ang presyo kumpara sa merkado. Batay sa ulat, ₱1,000,000 ang nawala sa gobyerno dahil sa scheme na ito. Ngunit hindi lang ito ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Bahagi ito ng mas malawak na paghihigpit laban sa mga opisyal na konektado sa military-industrial complex na matagal nang iniimbestigahan mula nang mabunyag ang mga kakulangan at katiwalian dahil sa digmaan sa Ukraine. Ang kaso ni Belkov at Ivanov ay nagpapakita ng sinadyang paglilinis ng hanay sa Defense Ministry lalo na matapos umalis si Shoigu. Bagamat tumindi ito kamakailan, matagal nang nangyayari ang sunod-sunod na pagtanggal. Noong 2000 at 23 mga bilyonaryo sa Rusya, sunod-sunod na namatay ng misteryoso. Mahigit 23 oligarko ang namatay sa kakaibang paraan, kabilang ang pagkahulog mula sa bintana, bigla ang atake sa puso at pagkalason ng palaka. May mga iniimbestigahan at may hindi, ngunit iisa ang kanilang pagkakapareho. Sila ay makapangyarihan, mayaman at malapit sa Kremlin. Namamatay sila ng sunod-sunod. Hindi lang ang mga pinakamakapangyarihan. Ang paglilinis ay umaabot na sa mga opisyal sa rehiyon, mid-level na burokrata at mga bukas na nasyonalista na pumupuna sa giyera. Si Major General Ivan Popov, dating commander sa Ukraine, ay inaresto noong Mayo 2000 at 24 dahil sa pandaraya matapos batikusin ang pamunuan ng militar. Si Popov ay naging matinding kritiko ni Shoigu at Valery Gerasimov, ang pinakamataas na general ng Russia, na inakusahan niya ng maling pamamahala sa giyera. Ang pagkakaaresto niya ay hindi lamang pagpatahimik sa isang madaldal, kundi pagpapakita na kahit ang mga pinarangalang opisyal na lumaban para sa Russia ay maaring maparusahan kung lalabag sa patakaran. Nakakagulat ang lawak ng pagsupil na ito. Ayon sa Voska, isang Russian media outlet, may mahigit 4,000 siyam naraang kaso ng panunuhol sa Russia sa unang kalahati ng 2000 at 24.55% na pagtaas kumpara sa 3 taon na nakalipas.
Hindi lang ito simpleng paglilinis, kundi isang sistematikong pagpupurga para ipakita muli ang kanilang kapangyarihan. Bakit ginagawa ito ni Putin? Bakit niya tinalikuran ang mga taong tumulong sa kanya na pamunuan ang Russia ng matagal? Ang susi ay kombinasyon ng kaligtasan, estratehiya, at oportunidad. Una, tungkol ito sa muling pagpapakita ng kontrol. Ibinunyag ng digmaan sa Ukraine ang mga kahinaan ng militar ng Russia at karamihan ng sisi ay napunta sa grupo ni Shoigu. Tinanggal ni Putin ang mga tapat sa kanya, tulad nina Ivanov at Belkov, upang linisin ang posibleng mga kalaban at palitan sila ng mga taga-suporta na may utang na loob sa kanya. Pagkatapos tanggalin si Shoigu, si Andrei Belousov, isang teknokrat na walang karanasan sa militar, ang itinalagang ministro ng depensa. Tungkulin ni Belousov ang pamahalaang digmaan, pagsugpo sa korupsyon, at paghigpit ng kontrol ng Kremlin sa militar. Ang pag-aresto sa mga kaalyado ni Shoigu ay bahagi ng planong wasakin ang mga lumang estruktura ng kapangyarihan at magtatag ng mga bagong mas masunuring grupo. Hindi lamang ito tungkol sa pagkontrol, kundi pati na rin sa pagpatahimik sa mga tumututol bago pa man sila lumago. Lumikha ng tensyon sa mga elite ng digmaan, kung saan ilan ang nagduda sa stratehiya ni Putin o sa kahalagahan ng labanan. Sa publiko, bihira ang mga hindi pagkakaunawaan na ito, pero sa likod ng mga saradong pinto, totoo ang mga ito. Sa pagtutok kina Popov, na nagsalita, at Strigunov, na may impluwensya sa National Guard, nagpapadala si Putin ng malinaw na mensahe. Walang sino man ang pinapayagang hamunin ang Kremlin kahit mula sa loob mismo. Hindi matitiis ni Putin ang ganap na rebellion sa kanyang inner circle, tulad ng ginawa ni Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner Group na nag-aklas noong 2023 bago namatay sa misteryosong pagbagsak ng eroplano. May aspeto ring pang-ekonomiya ito. Hawak ng mga tycoon ng Russia tulad ni Sturikov ang napakalaking yaman at kailangan ng estado ang pera para pondohan ang digmaan. Ang pagsamsam sa mga ari-arian sa ngalan ng anti-corruption ay nagbibigay sa Kremlin ng mabilisang kita at nagpapahina sa mga posibleng kalaban. Noong 2024 nasyonalisa ng gobyernong Ruso ang mahigit 67 kumpanya mula sa mga kumpanya ng enerhiya hanggang mga pabrika. Kadalasang tinatarget ang mga may-aring nagpakita ng senyales ng hindi pagkakatapat o nagtangkang ilipat ang pera sa ibang bansa. Ang kaso ni Turokov ay naaayon sa ganitong pattern. Ang kanyang minahan ng ginto ay premyo para sa estado at ang kanyang pagbagsak ay nagsisilbing babala sa ibang bilyonaryo. Panatilihin mo ang yaman mo sa Rusya o mawala ito lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagpopondo ng digmaan. Ito rin ay patungkol sa pagpapatibay ng kapangyarihan ni Putin at pagtiyak na walang sinumang may sapat na yaman para hamunin siya. Isa pang motibo ni Putin ay ang pagpapakita ng lakas sa loob at labas ng Russia para mapadala ang mensahe sa kanluran. Sa pamamagitan ng pagsupil sa korupsyon, ipinakikita niya na disiplinado at nagkakaisa ang Russia sa kabila ng matagal ng digmaan. Ang pag-aresto kina Ivanov at Strigunov ay inilalathala sa state media bilang ebidensiya na nilinis ni Putin ang sistema. Pero mas tungkol ito sa pagpapakitang tao kaysa sa tunay na reforma. Matagal ng bahagi ng pamahalaan ng Russia ang korupsyon at hindi naman interesadong ayusin ito si Putin maliban kung makikinabang siya. Ang selektibong pag-usig na ito na tumatarget lang sa iilan habang pinaliligtas ang iba ay nagpapakita na ito'y isang pampulitikang kasangkapan at hindi moral na krusada. Ito ay paraan para pagtakpan ang mga pagkukulang ng rehimen sa Ukraine at ilihis ang pansin mula sa lumalaking krisis pang-ekonomiya sa bansa. Tatalakayin pa natin yan mamaya. Pero ang kanyang paglilinis ay hindi lamang tungkol sa pagsugpo ng korupsyon o pagpapakitang gilas sa kanluran. Inilalarawan nito ang tunay na pagtatrabaho ng kapangyarihan sa Rusya. Hindi ang Kremlin ay isang nagkakaisang grupo, kundi isang halo ng mga naglalabang paksyon. Ang ilan ay mga opisyal ng seguridad, ang iba naman ay mga tagapamahala ng gobyerno o matinding nasyonalista. Nagkakumpetensya silang lahat para sa kontrol, pera, at impluwensya. Kontrolado sila ni Putin sa pagpapanatiling walang kasiguraduhan sa kanilang mga katungkulan. Pinapabagsak niya ang taong masyadong nagiging makapangyarihan o lumalampas sa linya. Ito ang ibig sabihin ng paglilinis na ito. Paraan niya para ipaalala sa lahat kung sino ang namumuno. Sa gitna ng tumitinding digmaan at pressure sa bansa, hindi na siya naghihintay pang lumala ang mga problema at agad na kumikilos. Ang paglilinis na ito ay malawak at may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapangyarihan. Talakayin pa natin ang mga nakakabaliw na galawan ng kapangyarihan sa Rusya. Magsimula tayo sa mga paksyon. Ang estruktura ng kapangyarihan sa Rusya ay nakabatay sa maselang balanse. May mga elitistang tao sa seguridad, tulad ng mga pinuno ng Federal Security Service, ang pangunahing ahensya ng intelihensya ng Rusya, at ng National Guard. Sila ang lakas ng rehimen, ang nagtataguyod ng kontrol sa mga tumututol at matiwasay na operasyon ng Estado. Ang mga teknokrata, burokrata, at ekonomistang namamahala sa gobyerno ay nagsisigurong hindi bumagsak ang ekonomiya. Si Andrei Belousov, ang bagong ministro ng depensa, ay mas mahilig sa mga spreadsheet kaysa sa mga tangke. Sa huli,
May mga mahigpit na grupo na pinangunahan ng militar at mga nasyonalistang politiko na nagtutulak para sa isang agresibo at mapanlabang Rusya. Nagkakaroon ng hidwaan ang mga prioridad ng mga grupong ito habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Ang mga elite sa seguridad ay nais ng mas malaking kontrol sa budget militar. Ang mga teknokrata ay gustong patatagin ang ekonomiya. At ang mga mahihigpit ay dismayado sa kabiguan ng mabilis na tagumpay na ipinangako ng digmaan. Ang pagbagsak ni Sergei Shoigu ay isang perpektong halimbawa ng paglabas ng mga tensyong ito. Si Sergei Shoigu, isang tapat na kaalyado ni Putin, ay naging ministro ng depensa ng mahigit 10 taon at bumuo ng makapangyarihang koneksyon sa militar. Ang mga kaalyado ni Timur Ivanov ay may mahahalagang posisyon at malaking kontrol sa budget. Ngunit ang termino ni Shoigu bilang leader ay hindi naging matagumpay. Inilantad ng digmaan sa Ukraine ang malalaking problema sa militar, gaya ng mahinang pagpaplano at luma ng kagamitan. Ginawa nitong si Shoigu bilang sentro ng batikos. Binabatikos siya ng mga mahigpit at nasyonalista sa state television, sinasabing siya ay masyadong malambot o walang kakayahan. Nakita ng elitista sa seguridad ang pagkakataon na makakuha ng mas maraming kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapahina sa koneksyon ng Pangulo. Ang pagtanggal kay Shoigu ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga pagkukulang, kundi pag-aayos ni Putin sa balanse ng kapangyarihan. Ang pagtanggal kina Ivanov at Andrei Belkov, mga kaalyado ni Shoigu, ay bahagi ng larong pampolitika sa pagtutok sa kanila. Binabaklas ni Putin ang isang paksyon na masyadong naging makapangyarihan. Ang pag-aresto kay Ivanov sa kasong panunuhol ay hindi lang tungkol sa kanyang yaman, kundi sa pagwasak ng kaniyang ugnayan kay Shoigu at pagpapadala ng mensahe sa iba sa militar. Mas higit mong pinahahalagahan ang katapatan kay Putin, hindi sa iyong dati ng amo, gayon din si Belikov. Pinahihina ng mga hakbang na ito ang mga dating makapangyarihan at nagbibigay daan sa mga bagong tao na may utang na loob kay Putin sa lahat ng bagay. Ang pagtatalaga kay Belousov bilang kalihim ng depensa ay malinaw na tanda ng pagbabago. Bagamat hindi siya sundalo, tapat at nakatuon si Putin sa pagiging epektibo, umaasang mapananatili nito ang ibang mga paksyon na hindi maging kampante. Pero hindi lang ito tungkol sa isang grupo na nawalan. Kumakalat na ang paglilinis sa ibang bahagi ng Kremlin na nagpapakita kung gaano ka-unstable ang inner circle ni Putin. Tingnan ang National Guard. Ang pag-aresto kay Viktor Storgunov ay hindi nag-iisa. Ayon sa mga ulat mula sa Russian media, ilang mid-level na opisyal ng Guard ang tahimik na inaresto o inilipat ng posisyon. Ang National Guard ay hindi ordinaryong ahensya. Ito ang personal na puwersa ni Putin para protektahan ang kanyang rehimen laban sa mga protesta o pag-aaklas. Delikado ang pagtutok sa mga leader ni Putin dahil maaari nitong pahinain ang sistema na nagpoprotekta sa kanya. Ngunit ipinapakita rin nito ang kanyang pagkaparanoid sa mga panloob na banta. Walang ligtas kahit ang pambansang gwardya ay hindi ligtas sa pagdududa. Lumala ang ganitong uri ng alitan habang pinipiga ng digmaan ang lahat. Naguunahan ang mga paksyon para sa posisyon at ginagamit ni Putin ang paglilinis para tiyakin na walang makakatapat sa kanya. Dito tayo dinadala ng The Purge tungkol sa Russia ni Putin. Sa loob ng maraming taon, nabuo ni Putin ang isang matatag na sistema na pinapanatili ng katapatan at disiplina para sumunod ang lahat. Siya ang pinunong malakas, nagbabalanse sa mga paksyon at dinudurog ang anumang senyales ng rebelyon. Subalit ang paglilinis ay nagpapakita ng ibang larawan. Ito ay isang rehimen na mas nakabatay sa takot kaysa pagkakaisa. Pag inaaresto mo ang sarili mong general at negosyante, hindi mo pinapakita ang lakas kundi kawalan ng tiwala sa sarili. Ang panloob na bilog ni Putin ay isang mahigpit na grupo noon na pinagbubuklod ng magkakatulad na interes at pagkakaugnay sa isa't isa. Ngayon, kanya-kanya na sila. Hindi ito tanda ng isang leader na may kumpiyansa sa sarili. Iyan ay tanda ng isang taong nag-aalala na mawalan ng kontrol. Ang korupsyon ay isa pang bahagi ng palaisipan na nararapat ding siyasatin. Ang pamahalaan ng Rusya ay puno ng lagay, suhol at mga kaduda-dudang kasunduan mula itaas hanggang ibaba na siyang nagpapatakbo ng sistema. Ayon sa World Bank, nasa ibabang 20% ng buong mundo ang Rusya sa pagkontrol ng korupsyon at kakaunti lang ang pagbabago simula nang maupo sa kapangyarihan si Putin. At hindi ito gumaganda. Noong 2024, inamin ng punong piskal ng Rusya na si Igor Krasnov na lalo pang lumalala ang korupsyon. Ayon sa kanya, humigit kumulang 3,000 at 1,000 opisyal ang naparusahan noong taong iyon dahil sa panunuhol. At tumaas ng hindi bababa sa 30% ang naiulat na panunuhol mula 2023. Daan-daang kumpanya rin ang pinagmulta sa ilegal na pagbabayad. Ang mataas na bilang na iyan ay nagpapakita kung gaano kalawak ang problema. Matapos umalis si Shoigu, higit 12 opisyal ng Ministeryo ng Depensa ang inaresto dahil sa pandaraya o panunuhol na may tinatayang pagkawalang pilabing 1 bilyon o 110 milyon ayon sa Komite ng Investigasyon ng Russia. Sa katunayan,
Ang paglilinis ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay. Kung ganon, sana'y pantay-pantay ang paghihigpit sa lahat. Imbes, sila'y namimili, tinatarget ang iilan habang hinahayaan ang iba na may kaparehong kasalanan. Ang ibang mga ministro, tulad ng sa ugnayang panlabas o enerhiya, ay hindi nakaranas ng parehong pagsisiyasat kahit na laganap din ang korupsyon doon. Ipinapakita nito na ang paglilinis ay isang pampulitikang sandata, ginagamit para alisin ang mga banta at gantimpalaan ang katapatan, hindi para ayusin ang sistema. Ano kaya ang hinaharap ng Rusya habang isinasagawa nito ang paggamit ng pampulitikang sandatang ito? Malinaw na hindi pa tapos si Putin sa kanyang paglilinis. Inaasahang magpapatuloy ang mga high-profile na pag-aresto at pagsamsam ng ari-arian na naganap nitong nakaraang taon. Tinarget niya ang militar, National Guard at oligarko. Ngunit may iba pang bahagi ng sistema na maaari pa niyang pagtuunan. Ang Federal Security Service, ang makapangyarihang security service ng Russia, ay isa sa mga malaki. Isa itong mahalagang haligi ng rehimen ni Putin na may sariling mga ambisyon. Kontrolado ng Federal Security Service ang lahat mula sa paniniktik sa loob ng bansa hanggang sa mga cyber operation. At ang mga pinuno nito ay may access sa malalaking budget at sensitibong impormasyon. May mga bulong-bulungan ng tensyon sa pagitan ni Putin at ng ilang mga pinuno ng Federal Security Service lalo na matapos mabigo ang ahensya na maprotektahan laban sa mga kontraopensiba ng Ukraine, ayon sa mga leak na iniulat ng Medusa, isang independenteng Russian news outlet. Kung sa palagay ni Putin, masyado ng independent ang Federal Security Service, maaaring bawasan niya ang kanilang hanay, tulad ng ginawa niya kay Shoigu. Magbubunga ito ng mas maraming pag-aresto, reorganisasyon at lalaganap na takot sa buong sistema. Ang mga leader sa rehiyon ay isa pang grupo na nasa gitna ng panganib. Ang Rusya ay isang napakalaking bansa at ang mahigit 80 rehiyon nito ay pinamumunuan ng mga gobernador na parang maliliit na hari na mamahala sa mga lokal na ekonomiya at pinapanatili ang kaayusan ng publiko. Ang mga gobernador ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Putin, pero may ilan na may sariling base ng kapangyarihan. Noong 2024 higit, 1,200 regional na opisyal ang siniyasat ng korupsyon. 40% mas mataas kumpara noong nakaraang 2 taon ayon sa tanggapan ng pangkalahatang tagapagsakdal ng Rusya. Karamihan sa kanila, tulad ng mga alkalde o taga-singil ng buwis, ay maliliit lang, ngunit malinaw ang mensahe. Lumihis ka, tanggal ka na. Kung magpapatuloy ang digmaan at lalala ang galit ng publiko, posibleng habulin ni Putin ang mas malalaking personalidad sa rehiyon upang tiyaking walang makakalaban sa Moscow. Mapapanatili nitong tapat ang mga probinsya pero maaari rin itong bumalik sa kanya. Ang Tardistan at Chechnya ay may matitibay na lokal na pagkakakilanlan. At ang marahas na paglilinis ay maaaring magdulot ng hinanakit at posibleng kaguluhan. Maaaring lumala rin ang paglilinis sa militar. Mahigit 12 dosenang opisyal ng Defense Ministry ang naaresto mula Mayo 2024. Ang mga problema sa militar ay hindi lang tungkol sa ilang tiwaling general. Alam ninyong lahat na hindi maganda ang takbo ng kampanya ng Rusya sa Ukraine. Si Andrei Belosov, ang bagong Defense Minister, ay nagsusumikap na mapabuti ang paggastos at mabawasan ang korupsyon. Ngunit ang kanyang kakulangan sa karanasang militar ay nagdudulot ng alitan. Kung lalala pa ang digmaan at ang mga F-16 jet ng Ukraine o mga missile mula NATO ay tumama ng mas malakas sa mga linya ng Rusya, posibleng maghanap si Putin ng mga sisisihin. Mas marami pang general ang posibleng madamay sa paglilinis. Ang panganib ay posibleng lalong mawalan ng mga ekspertong kailangan ng militar para ipagpatuloy ang laban, bagaman sila ay kapos na ngayon pa lang. Ang mga paglilinis na ito ay hindi lang naglilinis ng mga problema, kundi lumilikha rin ng mga bago. Tuwing nag-aalis si Putin ng mahalagang tao, mistulang nagsusugal siya. Malaking panganib ang sobrang pagpilit ni Putin sa mga elitista. Karamihan sa kanila ay nananatiling tahimik dahil sa takot o patuloy na pakinabang sa sistema. Pero ang takot ay pansamantala lang. Kung mas lalong pumalpak ang digmaan o bumagsak ang ekonomiya, baka humanap na ang ilan ng paraan para makaalis. Ang mga palatandaan ay makikita na. Tulad ng paglabas ng mahigit dolyar, 250 bilyon na kapital mula sa Russia dahil sa digmaan. Habang inililipat ng mga oligarko at negosyante ang kanilang pera sa mga lugar, gaya ng Dubai at Istanbul. Hindi na ito simpleng pag-iingat sa yaman, kundi pati na rin pagkawala ng tiwala kay Putin ng Russia. Kapag ang isang maimpluwensyang tao, tulad ng general o bilyonaryo, ay tumalikod o nagsalita laban, maaari itong magdulot ng krisis. Sariwa pa sa alaala ang pag-aaklas ni Yevgeny Prigozhin noong 2023. Ang pagtataksil mula sa mas makapangyarihang tao ay mas mahirap pigilan at maaaring maging sanhi ng kaguluhan sa bansa. Mas matatag ang ekonomiya ng Rusya sa inaasahan dahil sa bentahan ng langis sa China at India. Ngunit hindi pa rin ito maganda ang kalagayan. Nararamdaman ng karaniwang Ruso ang hirap dahil hindi tumataas ang sahod ng karamihan sa mga manggagawa. Dumarami na ang maliliit na protesta.
gaya ng sa Novosibirsk ukol sa presyo ng pagkain. At hindi tuluyang napigilan ng mahigpit na mga batas ng Rusya ang mga ito. Kung lalala pa ang ekonomiya, maaaring kumalat ang mga protesta. Mahihirapan ang rehimeng abala sa mga purge na tumugon. Lalo na kung ang National Guard na apektado ng mga pag-aresto ay hindi nakasing tiwala. Ang resipeng iyan ay magdudulot ng kaguluhan kahit sa bansang delikado ang pagtutol. Maaari ring mabawasan ang bisa nito ng purge ng pamahalaan ng Rusya. Malakas na motibo ang takot, ngunit hindi ito mainam sa paggawa ng mga gawain. Ang mga burokrata at opisyal ay paralisa na. Takot gumawa ng mga desisyon na maaring maglagay sa kanila sa sentro ng atensyon. Noong 2024 lumala ang pagkaantala sa supply ng militar ng Russia, kung saan ilang linggo ang paghihintay ng ilang unit para sa bala. Batay sa mga ulat mula sa mga Russian Telegram channel. Ayon sa Ministeryo ng Pananalapi ng Russia, 30% ng pondo ng pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng kalsada at tulay ay hindi pa nagagastos pagsasapit ng gitnang bahagi ng 2024. Hindi lang ito usapin ng korupsyon, kundi ng isang sistemang walang gustong manganib. Kapag huminto ang burokrasya, naaapektuhan ng lahat, mula sa suporta sa digmaan hanggang serbisyong pangkalusugan at paaralan. Para sa mga karaniwang Ruso na matagal nang sumusuporta kay Putin, maaaring maubos na ang mahabang pasensyang ipinakita nila. Kapag tapos na ang lahat, pinapalakas ba ni Putin ang kapangyarihan o hinuhukay ang sariling libingan? Malamang nasa gitna lang iyon. Siya ay isang survivor. Ang kanyang estilo sa paglilinis ay hatiin, takutin, at sakupin, ngunit ito ay isang sugal. Sa pagtutok ni Putin sa mga tapat sa kanya, sinusunog niya ang tulay sa mga taong kailangan niya. Ibinunyag ng digmaan ang mga kahinaan sa dating matibay niyang baluti. Kung mananatiling matatag ang lahat, posibleng lumabas si Putin na mas malakas, may mas maayos at tapat na sistema. Pero kung pumalpak ang digmaan, bumagsak ang ekonomiya, o may sapat na malaking elit na kumalas, maaaring ang paglilinis niya ang maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nandyan na ang mga bitak, at lalo pa itong lumalaki. Sa ngayon, siya pa rin ang may kontrol, pero bawat pag-aresto ay nagpapayanig sa pundasyon niya. Pinapanood siya ng buong mundo, pati ng mga Rusong sumuporta sa kanya. Hawak pa rin ni Putin ang kontrol, ngunit sa isang sistemang nakabatay sa takot, bawat paglilinis ay nagpapalalim lang sa sariling hukay niya. Ang tanong ay hindi kung mababasag ang sistema, kundi kailan.